So what I hope to discuss with you this afternoon sa ating mga married couples, no? Ay, meron din po palang mga ikakasal pa lang. Tama po ba? No? Oh, yan. Galing po yung encouragement sa mga couples o galing sa aklat ng Ephesians about gospel foundations na dapat kinatatayuan ng ating mga relasyon bilang mag-asawa. Para po dun sa mga ikakasal pa lang, pwede ko namang ikalat dito, Mil, no? Kasi hindi ka naman nila kilala. Si Mil po ay magpo-propose sa kanyang girlfriend ngayong pagdating, no? So, amen. Dapat. So, matututunan nyo rin, no, na sana ang Ebanghelyo po ay isa sa mga dapat pundasyon ng ating relasyon. Now, this is my second time dito sa Sovereign Grace. No, I was here in December 2022. No, but before that, I spoke at your youth camp. No, and nagpapasalamat po kami sa inyong malugod na pag-welcome sa amin. Pastor Eric has been a good friend and ministry partner, especially sa gawain po ng iDisciple, no? Where kami ni Kali, we volunteer as well. But more importantly, palagi ko pong sinasabi ito, no, na ang mga young guys, young relatively, no, younger, no, na mga pastor po, ay kailangan po talaga ng maayos na example of being faithful in ministry, and by God's grace, yun po yung nakikita ko kay Pastor Eric. Habang nag-uusap po kami kanina, talagang matindi yung wisdom na binibigay ng Diyos sa years and years of ministry. And so I am thankful for your friendship as well. Para po sa ngayon lang po ako makikilala, ako po si John. I am the lead pastor of Redeemer Christian Church Manila. Nasa Malate po kami. Iniwan ko sila ngayon. Ang Sunday school ay iba yung nagturo, no? Si Kali po ang aking asawa. We've been together for... Mahirap to. Wait lang. 14 years. Tama. Okay. Nanguhula po ako pag 14 years na po kami. By no means that we are experts in this, no? Hindi kami eksperto. Last week lang nag-away kami. Ganun. But we have learned na malaking encouragement ang Ebanghelyo to endure, no, in our marriage, and I hope to bring that out for you, no. So ito lang yung katotohanan, no. Normally para sa mga mag-asawa, hindi po tayo sanay na dalhin yung issue ng gospel sa ating relasyon bilang mag-asawa. Okay. Iwanan ko lang po yun ng ganun, no. Hindi tayo sanay na pag-isipan yung relationship natin with our wives or soon-to-be wives or husbands. Hindi tayo sanay na pag-isipan in terms of the gospel. Kasi parang, usually pinag-uusapan natin magkano gagastusin natin sa ganito, bakit mo binili yan, no? Ba't may shopping delivery na naman na usually ganun yung mga pinagdidiskusyonan natin na hindi natin binibitbit yung gospel into the realm of our marriage relationship. And this is just the truth, no? Bakit kaya? First and foremost, dahil nga mga makasalanan tayo. Hindi naman siguro ninyo i-dispute yun, ano? Na parehas naman tayo ng gospel na pinaniniwalaan, ano? So, dahil nga mga makasalanan tayo, hindi normal sa atin na pag-isipan ang buhay mag-asawa in terms of the gospel, no? Ayaw natin. Godliness, holiness, righteousness, purity, submission, graciousness, and even yung pinaka masayang pag-usapan, forgiveness, no, pagpapatawad, no? These are all issues of the gospel. And apparently, these are all issues in our marriage. But we fail to connect the two, no? Kasi mas gusto natin yung kasalanan.
Hirap sabihin. Pero ganun talaga eh. No? This is just, ang tawag nga po ng mga kabataan dito ay real talk lang, no? Sa katotohanan lang, no? Both theologically and practically, ang kasal po, no, ay maaari po na, nakita ko yung mga romantic things kanina, no, with all the songs that we have heard, and yung mga pagtalikod ninyo ay 2015, no, yung isa 2000. Parang nakakatuwa siyang isipin, no, na this is the coming together of people who have fallen in love, and that's true, that's expected, no. Pero ang katotohanan din po ay ito po ay pagsasama ng dalawang sinners, dalawang makasalanan, which is something that we are rather it's more difficult to accept, no? Na parang mas mahirap tanggapin yun. Kapogi ng asawa mo, no? Ang kaganda ng iyong asawa, parang hindi mo naman pag-iisipan na makasalanan yan. Totoo po ba? No? Pero kapag nakilala nyo na ng medyo matagal, ay hindi nyo na po yan maikakaila. No? Hindi naman po bago ito sa inyong pandinig. At makikita ninyo ito, no, sa passages ng Ephesians mamaya. Pero pangalawa, hindi rin po normal sa mga local churches sa Pilipinas na ituro ang pamumuhay, kasama yung buhay mag-asawa, ituro yung pamumuhay as shaped by the gospel. No? And we thank the Lord that there are more and more biblically healthy churches that are being planted in the Philippines, no? Bago lang po yung phenomenon na yan. Bago lang po yung mas dumadami po yung mga churches who look at the gospel as foundation. And we thank the Lord that in Baliwag, no, I can name one or two, Sovereign Grace being one of them, no? Pero sa totoo lang, no, nagpapakita itong katotohanan na ito, no, na even Christian couples, yung mga mag-asawa po na nagsasabi na sila ay born again Christian, no? Termino pa ba yung born again? Ewan ko, panahon ko yun eh. No? Ewan ko kung naaalala nyo pa po yun, no? Yung mga Christian couples na born again do not know and do not expect and that the gospel is supposed to be part of their marriage. No? Kalakip pala ang ebanghelyo ni Kristo sa mga bagay na dapat pinag-iisipan, no, mga desisyon na kailangan gawin sa isang Kristiyanong marriage o mag-asawa. And this is what I propose to show you this afternoon. And ang gagawin ko po ay I will run through a number of chapters in Ephesians, no? So have your Bibles ready, magpipipindot kayo dyan, ano? Para masundan po ako. Kasi dadating po tayo dun sa binasa nating Ephesians 5, pero bago yon dadaan muna ako ng ilang chapters para makita ninyo kung papaano hinanda o nilatag ni Pablo yung gospel para sa buhay natin, kasama yung buhay mag-asawa. No? And my main argument is this, next slide po. Next to that. Gospel-centered marriages are not focused on the husband and wife, but on Christ. No? Okay. Natural po kasi sa atin na pag-isipan na ang buhay mag-asawa, in terms of yung relasyon natin, no? Kamusta na ba ang relationship natin? Masaya pa ba kayo? Masaya pa ba si wife? Masaya pa ba si husband? No? Yung isa nga na popular na saying po sa social media na kumakalat, ewan ko kung narinig nyo na yung happy wife, happy life. Hindi po totoo yun. No? That is patently untrue. No? That is not the picture of a gospel-shaped marriage. Any marriage that is focused on making the wife happy or even making the husband happy is not focused on the primary issue of the gospel. No? So, huhukayin po natin ng kaunti. So, open to Ephesians chapter 1. Now, dyan lang po muna kayo, no? Ang point ko po dito sa Ephesians chapter 1 is that the spiritual identity of a Christian was planned by God and purchased in Christ. Amen. No? Hayaan yung daanan ko. Kahit silipin nyo lang. No? Verse 1,
Paul calls Christians saints. No? Ibig sabihin, ang tawag po niya ay mga pinabanal, no? Sa Tagalog, kung makikita ninyo, o mga ginawang banal. So you have to take hold of that. Bilang Kristiyano ka, ito yung identity mo in Christ. No? Ikaw ay isang pinabanal. You have been made holy. You have been justified. This is who you are. No? The collective aspect din ng saints, kasi hindi po siya singular, it's plural, no? Saints also means na dito pa lang sinasabi ni Pablo that Christians are always supposed to be looked at collectively, as in a church. No? Sinasabi ni Pablo that when you are a Christian, you are called into relationship. When you are a Christian, you are called into community. No? Na hindi po natural sa isang Kristiyano ang mag-isa. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano ng mag-isa. No? Kailangan yung pagiging Kristiyano mo, ang outworking niyan, nakikita primarily in your life, in the community. In the church. And medyo cute na cute po kami sa inyo kanina, no? Habang nakikita yung mga mag-asawa na 3 years old pa lang po yung church namin. So hindi pa ako nakukyutan sa kanila, no? Pero sana pagdating ng mga 10 years old na kami at 15 years old, gaano katagal na po ang Sovereign Grace? 38 years. No? Sana umabot kami doon by God's grace. Pero sana din pag umabot kami doon, 38 years, I will be 70 years old by then. No? Hopefully umabot ako doon by God's grace. Sana makyutan din ako sa kanila. No? But that is part of our identity as being Christian saints, no? And in verse 3, sabi dyan, no, in Christ we are blessed with every spiritual blessing. Okay. Think of that in terms of your identity. Bilang Kristiyano, Paul reminds us that hindi tayo iniwanan ni Kristo na nangangapa sa buhay Kristiyano. Through, parang, ano lang po, kasi inisip no, nasaan yung buhay mag-asawa dyan? It will make sense at the end. Pero, samahan niyo ako, no? Para, I'm building a foundation that will make sense sana sa dulo, no? Paul reminds us na lahat po ng kailangan natin para sa buhay Kristiyano, ibinigay ni Kristo, no? That, through the Holy Spirit, He has provided for us what we need para mamuhay bilang Kristiyano. Sinasabi nyo madalas, mahirap maging Kristiyano. Totoo. Amen po ba? Mahirap maging Kristiyano. Pero hindi po imposible. Mahirap, pero ang sinabi ni Pablo, binigay ng Diyos lahat ng kakailanganin natin para mamuhay ang Kristiyano. Mahirap nga lang. Pero kaya. No? Evidences niyan, no? Na unang-una, yung pagbigay ng Diyos ng kanyang salita. No? Ang kanyang salita ay, tawag namin dito ay yung means of grace. No? Ang daluyan po ng grasya para sa Kristiyano ay yung paghahayag po ng salita. Yung pag-aaral mo din ng salita in a minor case, but mostly yung paghahayag ng salita. No? And bilang Kristiyano, a good Christian is supposed to sit down on the Lord's Day, no? Sit down and have the word preached to him or her. Bakit? Kasi kasama yun sa identity mo. Kasi kailangan ko yun. Kasi dito binapakita ng Diyos kung papaano mamuhay bilang Kristiyano. At kapag hindi ka nakikinig sa paghahayag ng salita ng Diyos, ikaw ay Kristiyanong gutom. As in, gutom hindi yung nagkikrave ka ng, ano yung craving kanina? Yung, nakalimutan ko na yung, ano daw yung craving? Hindi yung craving na, parang gusto ko ng potato corner ngayon. Parang yung mga ganong klaseng craving, o parang gusto ko ng fries ng McDo. No? Hindi po yung ganong craving kasi craving yun ng gusto. Ito yung tipong, hindi pa ako nagtatanghalian. Kailangan kong kumain. Bakit? Magugutom ako. Yung ganun klase. Kapag hindi kayo umupo sa harapan, no, o sa harapan ng salita ng Diyos na inahahayag sa inyo, isa kang Kristiyano, malamang magugutom ka for the week. Because you have not had your spiritual nourishment given to you. No? Parte yun ng identity mo. Verse 4, before the creation of the world, we were chosen.
to be holy. Okay. Madali na siguro for someone na may Reformed leanings, no? Or Calvinist leanings, na isipin na we were chosen. Pero isipin natin, number one, pinili po tayo ng Diyos para iligtas without any merit on our part. Ibig sabihin, pinili po kayo ng Diyos para iligtas. Hindi dahil meron kayong na-o-offer na hindi. Ito, si Pastor Eric magiging pastor to. No? Magiging pastor to, so pipiliin ko yan. Hindi po niya pinili yung Kristiyano dahil sa mga bagay na bit-bit niya. Sa mga bagay na pwede niyang i-offer. Medyo ito mabait. Pipiliin ko to. Hindi po ganon, no? Ang sabi po ni Pablo, no, sa Romans 5, that while we were still sinners, that's exactly the time that Christ died for us. Ibig sabihin nung lugmok po tayo sa kasalanan, doon tayo iniligtas ng Diyos kasi alam niya na hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Pinili ka ng Diyos not because of anything, but because it is His will to save you. Pag-isipan niyo yun, no? Number one. And then number two, we were chosen for a purpose. Hindi ka pinili bilang Kristiyano nang wala lang. Sabi niyan, for the purpose of being holy. You were chosen, predestined, no? To be holy in every way. To be like our Father in heaven. So may purpose yung pagpili. So look at all these things stacking up in our identity. Now, verse 5, predestined and adopted according to His will. No, ang kaligtasan natin ay isang bagay na ginawa dahil gusto ng Diyos at hindi dahil gusto mo. Niligtas ka dahil ito ang gusto ng Diyos. We were adopted as sons and daughters, that we stand in the family of God with Jesus as our brother. Again, not on our own merit, kasi ka-adapt. Alam pag nag-a-adapt siguro, no? Parang may choice din tayo dyan eh. Parang siguro kami ni Kali we're thinking of adoption. And we're thinking parang, so papipiliin ba tayo, no? Siguro kung kayo ay mag-a-adapt, pipiliin nyo yung medyo cute, no? Medyo mabait, no? Yung adoption ng Panginoon sa atin, walang ganon. Kasi unang-una walang mabait. Baka cute kayo, no? Pero yung mabait wala. No? Sabi nga sa Ephesians 2 mamaya, we are all dead in our transgressions. And so walang ka-adapt sa atin. And yet God chose us because it is His will. Verse 7, in Christ we are redeemed and forgiven because of His grace. Panindigan niyo yun kasi parte yun ng inyong identity. In Christ we were redeemed and forgiven. Verse 9, He made known to us the mysteries of His will. Through His word, binigay niya sa atin. No? Before Christ, bago kayo naging Kristiyano, malamang hindi kayo talaga magbabasa ng Bible. Hindi kayo makikinig sa preaching. Pag nakinig kayo sa preaching, walang effect yan sa inyo. No? Pero nung may ginawa ang Diyos sa puso ninyo, ngayon, by God's grace, nare-realize ninyo, kailangan ko yan. Kailangan ko yung paghahayag ng salita ng Diyos. No? Because of Christ, we understand because He made it known to us. Verse 11, in Christ we have an inheritance. Something that we look forward to the future, no? In Christ, ibig sabihin, sinasabi ito, we have hope. Ang Kristiyano, maaaring nagsasuffer, maaaring namumuhay na may suffering dito sa mundong ito. Yan po ba ay pwede nating i-amen? Amen po ba yan? Mahirap mag-amen, no? Sa suffering. Pero amen po ba yung suffering? Amen yun. Mahirap maging Kristiyano, lalong-lalo na mahirap mabuhay. No? Sickness, nawawalan ka ng trabaho, may pagchichismisan ka pa, no? Yung mga bagay na yun, hindi ko naman kailangan sa buhay yan eh. Pero nangyayari, no? Yung mga iba dito, some of you will go through terminal sickness. Some of you will go through like what? Kidney transplant. No? Some of you will yung sweldo hindi mabibigay ng 3 buwan, no? Delayed. Some of you masusunugan.
And all of this happens to Christians. And so, our hope does not lie here in this world. Huwag nyo i-expect na yung pag-asa ninyo, mawi-withdraw nyo lahat dito. There will be small victories, no? And you can rejoice in that. Yung unang ang baby ninyo, na-promote kayo sa trabaho. Praise God, lahat yon. But our final hope is when Jesus comes. Huwag nyo i-expect yun sa politiko. Hindi niya kayang ayusin yung buhay ninyo. Although some of you will say, na hindi, pagboboto ko to, aayos ang buhay natin. Wrong. Our hope is in Christ. Now, all of that is in chapter 1. No? Now, stand back and look at chapter 1 for a minute. No? This is our identity in our faith. This is our identity that Christ has purchased for us. No? Ito ay binayaran ni Kristo, not cheap, not easy at all, but this is the identity that God had in mind for you when He saved you, when He predestined you and elected you for salvation. Yun yung nasa isip ng Diyos, yung Ephesians chapter 1. No? Ito yung identity na pinanggagalingan ng decision making nyo. Parang, because I am this, then I will do this. Yung paninindigan po ng Kristiyano, pag nakatingin siya sa Ephesians 1, dahil lahat yan ay totoo tungkol sa akin, ganito ang gagawin ko. Hindi ko gagawin yan, kasi hindi yan consistent sa identity ko. No? So now the question is this, for your marriage or kayong mga engaged. No? Next slide po. In the way that we treat our spouses, do we consider na siya ay isang Kristiyano who's purchased by God and given a God-given identity? Isa ito sa mga paraan para patuloy nating bitbitin yung issue ng gospel sa ating buhay mag-asawa, no? Is to think that your husband or your wife is first and primarily a Christian. Purchased by God, by Christ on the cross, bago pa man siya naging asawa mo, before the foundation of the earth. This person, no, na katabi mo matulog every night and every day, every morning gumigising ka, naamoy mo yung bad breath niya, ay pinili ng Diyos para iligtas. Madalas hindi. Kasi mas madaling kalimutan itong parting ito. No? Lalo na kung inis ka sa kanya. Like, medyo tatahimik po kayo dito kasi isipin parang, hindi ako naiinis sa kanya. Wag na po kayong magsinungaling. Ako 14 years pa, mas matagal na kayong kasal. Ako 14 years pa lang po kaming kasal. Araw-araw naiinis yan sa akin. Diba? So, wag na po tayong magtago doon, no? Ayaw sumunod sa sinasabi mo. Hindi nagpaalam na ganito yung gagawin niya. May sinabi ka, tapos kinalimutan niya. Yung mga ganon. Sabi ko sa'yo, ganito yung gawin mo. No? All of the things that will lead you, no, na mainis ka sa kanya. And usually, kapag naiinis ka, malayong-malayo na sa utak mo yung gospel. No? Kaya dapat ipaalala sa sarili palagi ang identity natin kay Kristo because as you can see, mahirap siya na sige. Pag pinag-isipan mo that your husband or your wife has a God-given, Christ-purchased, cross-given identity, intentionally sasaktan mo ba yan? Mahirap intentionally, sasadyain mo na saktan yung asawa mo kung naisip mo na before the foundation of the world, pinili na siya ng Diyos para iligtas. Pinili ka nga ng Diyos na iligtas, di mo naman tinapon yung basura. Mas madaling, di ba? Mas madaling tingnan yung mga pagkakamali rather than yung identity purchased by God for your spouse.
So that's why I'm saying, subukan nyo na bitbitin yung gospel kasi dahan-dahan na magbabago yung pagtingin ninyo sa asawa ninyo. Kasi mapipilitan kayo. Unang-una, kung Kristiyano ka, maniniwala ka na totoo to. Bible to eh. No? And the thing that sets us apart as evangelical Christians is that we understand, at least no, to a reformed-leaning Christian, is sola scriptura. Iniisip natin na totoo lahat ng sinasabi ng Diyos dito at kaya kong paniwalaan yan kasi ang Diyos ang may sabi niyan. O, tingnan mo yung Ephesians 1, tapos tingnan mo yung asawa mo. Tapos maniwala ka sa sinasabi ng Ephesians 1. Ang hirap po. Mahirap talaga. No, mahirap talaga. Mahirap talaga. Lalo na kapag hindi halata yung pagkakristyano ng asawa mo. No? Or tayo mismo. Hindi nahahalata yung pagkakristyano natin dahil sa inis natin, sa galit natin. No? But thinking about this, no? Sana mahimasmasan tayo in the way that we treat our spouses. Now, Ephesians 2, if you transfer to chapter 2, the first part there is yung 1 to 10. No? Medyo biblical theology ito, pero kailangan nating malaman. Yung 1 to 10 is basically the gospel. No? Makikita ninyo, ilalatag ni Pablo yung ebanghelyo. Remember, sabi niya, 1, you were dead in your trespasses, verse 1, but God, verse 4, being rich in mercy, made us alive in Christ. Tutuloy yan sa verse 8, it is by grace we have been saved. No? Wala po tayong karapatang magmayabang kasi lahat tayo makasalanan at hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. No one may boast. No, nandyan yan lahat. So, ang paghahayag ng gospel dito should instill to the Christian yung sense ng humility. No? Wala tayong ginawa para maging karapat-dapat sa pagliligtas ni Kristo, pero siya ay nahabag sa atin, kaya niya tayo iniligtas. Kahit paano mo tingnan, kahit paano mo imekos-mekos yan, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa para iligtas ka ng Diyos. Ang bit-bit mo lang dito sa argument na to ay yung kasalanan na nasa puso mo, na kailangan niyang patawarin. If you think about that you would even be, sabi nga ng kapatid natin na si Body Bocam, no? Sabi niya, the fact na humihinga ka pa ngayon ay ebidensya ng grasya ng Diyos sa'yo. Kasi dapat kagabi, pinatay ka na niya. At hindi mo pwedeng sabihin na unfair siya. Dahil ikaw ay makasalanan. At karapatan ng Diyos na isang banal na Diyos na parusahan ka. Pero the fact na nabubuhay ka pa hanggang ngayon is already God's grace to you. What more eternal salvation? No? So question. Next slide po. Do you reflect in your marriage a humility that is founded in the truth of the gospel? Kung naniniwala pa, mahilig po nating, ang hilig-hilig nating i-quote yung Ephesians 2, 8 to 10, no? For it is by grace that you have been saved, not by your own works, no? So in that very truth, kung naniniwala po kayo sa passage na yon, no? Ang gospel ay katotohanan na pinananampalatayaan natin nung ikaw ay naging Kristiyano. Hindi ba dapat maramdaman natin at ipakita natin yung pagpapakumbaba at pasasalamat na iniligtas tayo ng Diyos bagamat tayo ay makasalanan? Bakit kaya kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan na kayong mag-asawa, kahit Kristiyano na kayong dalawa, yung humility ang madalas pinakaunang tinatapon sa basura? Yung humility, yung pagpapakumbaba, ay, hindi kasalanan mo to, uy, wag mo akong ganyan-ganyanin. No? Hindi ka malinis dito. No? Yung pag nag-aaway kayo, yung humility yung unang-unang pinakalimutan. No? Kung sa pagbasa natin ng gospel, Ephesians 2, 1 to 10, no?
Yun yung una nating nararamdaman. And I think when you read Ephesians 2:1-10, yung humility yung unang mararamdaman ninyo. No? Dapat. Na wala akong ginawa dito, niligtas ako ng Diyos. No? Grasya lang talaga. Yun yung term natin, no? Grasya lang. Kung yun yung una mong mababasa sa gospel, that you are saved only by grace, bakit pag nag-aaway tayo ang yabang-yabang natin? Bakit pag nag-aaway tayo, kailangan tayo yung tama? Bakit pag nag-aaway tayo, wala tayong grace na iaabot sa asawa natin, enough na unang-una pakinggan mo muna siya, saan ba siya nanggagaling, bakit nagalit? Baka naman may ginawa ka talagang masama. Pag may ginawa kang mali at naipakita sa'yo, magsorry ka na lang. Diba? Mag-apologize ka na parang, mali ko yun. Ba't ang hirap-hirap aminin na nagkakamali ka? Theologically, kaya mong aminin yun. Makasalanan ka ba? Oo. Niligtas ka ba ng Diyos? Grasya lang ba yun? Oo. Pero kapag nag-aaway na kayo, makasalanan ka ba? Hindi siya yung may kasalanan. No? Parang, where is our gospel identity kapag nagiging mahirap na yung relasyon? I think nagpapakita talaga ito, no? Na unang-una, hindi tayo sanay na isali yung ebanghelyo sa buhay natin bilang mag-asawa. I have encouraged. Hindi puro masama. There is hope in Christ, no? And so we will have encouragements for you at the end. Pero mainam ito na pag-isipan, no? As we ilan sa inyo nagsisimula pa lang, magsisimula pa lang. Ilan sa inyo medyo matagal na, pero you have not quite perfected this yet. Everyone is included here, no? In this sense, we are all sinners and we need God's grace. Yung Ephesians 2:11-22, yung bottom half ng chapter 2, sa ikalawang bahagi ng Ephesians, may importante tayong dapat makita dito, which is, next slide po, that Christ has purchased for us the possibility of real gospel community and relationships. No? And anong ibig ko sabihin nun sa possibility? Ang ibig ko mong sabihin na ito, na kung ang mga tao ay wala kay Kristo at spiritually dead in their sins, hindi posible ang isang makadiyos at gospel-centered na relasyon. Paano magiging posible yun? Hindi nga sila Kristiyano. No? Yung spiritually dead. No? Sa mga taong binuhay ng Diyos, those whom God had made alive in Christ, relationship, godly, gospel-centered relationship, is now actually possible. No? And encouragement po ito sa inyo, if you are in that, siguro sa pre-marriage counseling namin, usually, we find it a pattern na it's usually the first 5 years, no, ng marriage, medyo nahihirapan talaga sila. Parang the first 5 years are actually basically hell for people, for young married couples, no? Kasi ito yung mga tipong mga panahon na fini-figure out nila yung isa't isa, bakit ganito yung asawa ko? No, ba't ayaw magbago? No? I tell you that the encouragement here is God has purchased that possibility of actually enduring together. No? Pakita ko sa inyo yung 13-17. Kung titingnan nyo lang dyan sa chapter 2, 13-17, babasahin ko siya para sa inyo, no? Medyo mahirap basahin dyan, pero kung babasahin niyo sa mga digital ninyo. But now in Christ Jesus, you once who were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, no? Who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create Himself one new man in place of the two, so making peace. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility.
And He came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near. Sa konteksto ni Pablo, ang sinasabi po niya dito ay yung away ng mga Hudyo at mga Hentil. No? Usually, yung mga Hudyo kasi, may angkin na yabang yung mga yan. No? Na malapit kami sa Diyos kasi kami ang pinili ng Diyos nung Old Testament, no? We are chosen nation, ganyan. Pero sinasabi ngayon ni Kristo sa Gospels and even the Apostles, no, that God has now included, no, those sheep that are in other folds, no? Yung mga pinili niya at iniligtas niya na na hindi Hudyo. Kasi iisa lang yung termino ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo, no? Hintil. No? It doesn't matter if you're Roman, Greek, or Italian or Spanish, basta Hintil, Pilipino Hintil, no? So parang kumbaga kami and others. Ganon yung medyo yabang nila, no? Pero sinasabi ngayon ni Pablo dito na yung others, may mga iniligtas din ng Diyos niyan. At kung ayaw nyo sa kanila, yung natural na pag-aaway ninyo, sinira na yan ng gospel. Bakit? Makasalanan ng mga Hudyo, makasalanan din sila, pero parehas silang pinatawad by His mercy through grace. No? So may matindi itong sinasabi sa atin. No? Kaya naman ang reminder ni Pablo is that ano yung unang reminder ni Pablo? Isa sa matinding reminder, do not be unequally yoked with alam niyo yun? Yung with a non-Christian. Bakit? Kasi hindi kayo parehas ng prinsipyo sa buhay. No, hindi kayo parehas ng pinaniniwalaan. Yung importante sa inyo ay malamang hindi importante sa kanya. No? Malabong maging maayos spiritually ang mag-asawa na hindi magkaparehas ng pananampalataya sa Diyos. Tayo ngang mga Kristiyano, nahihirapan na. Paano pa kaya sila? No? Pero ang tanong, bakit kaya ginawang posible ng Diyos ang relasyon na kahit hindi kayo parehas ng background, hindi kayo parehas ng race, pero parehas ang pananampalataya ninyo kay Kristo, then it actually is possible that you will have a godly and gospel-centered relationship. Kapag tiningnan niyo po ba yung mga asawa ninyo ngayon, gawin niyo ngayon, no? Pakitingnan po, no? Pakitingnan. Doon sa mga, naisip ko yung mga iniisip ninyo, na parang baduy. Kanina cute na cute kayo, no? May dalawang pwedeng mangyari dito. Yung mga bago pa lang, sige. Sino dito yung 1 to 10 years pa lang nakasal? Taas kamay. 1 to 10 years. Pakitaas po para makita natin. Oh, yeah. So most of you guys nasa 10 years and above na. So yung mga 1 to 10 years, malamang naiisip niyo, malapit ko na itong itapon sa basura eh. No? Parang may pag-asa ba talaga to? Dun sa mga 1 to 10 years, I need you to look at that and look at 11 to 22 and say, there is hope for us. Because God has made this possible. Yung mga 11 and above, no? Tingnan niyo yung mga asawa ninyo and look how far the Lord has brought you. Tumagal tayo ng ganito katagal, hindi ikaw yun at hindi ako yun. Grasya yun ng Diyos. Paano mangyayari natatagal tayo ng ganito? Ganyan ka at ganito ako. No? Grasya lang yun ng Diyos. Your 11 plus years of marriage is evidence that God has made it possible. Matagalan niyo yung first 10 years niyo, okay. Okay. Naniniwala na ako sa predestination. No. Bakit? Kasi tingnan mo to. Tingnan mo itong nangyari ito. Kung tayo lang itong dalawa, nako, may matagal na itong X. But God has actually made it possible. No? Titingnan ninyo tingnan niyo yung buhay ninyo as a church.
I'm not here all of the time, but you guys are here all of the time, no? Tingnan ninyo yung mga, sa church na to, yung mga mag-asawang Kristiyano na alam ninyo, medyo napapansin nyo to, no? Yung nag-away sila Sunday morning, tapos uupo sila dito kasama ninyo, at alam nyo hindi sila okay. No? Pero uupo pa rin sila dito kasi alam nilang kailangan nila to. Tapos uuwi sila, tapos kahit gaano kahirap, they will apologize to each other and say, kakayanin natin to. In not so many words, no? Of course, hindi nyo naman baduy sabihin na kakayanin natin to. Pero the fact na pinatawad ninyo ang isa't isa means that you're willing to endure. No? I'm willing to endure with you for another day. No? Or maybe another 10 years. Nangyari na po ba sa inyo yun? Malamang nangyari na po sa inyo yun. Yung magpipreach po kayo dito, tapos nag-aaway kayo nung umaga. Pero nag-preach pa rin kayo. O, di ba? So, di ba, ganun yun sa mga pastor. Diba, parang, tapos, habang nag-preach ako, nung mga panahon yun, no, parang patama sa akin yung mga sabi ko, parang kailangan ko mag-sorry sa asawa ko mamaya. It's yung fact na nakukonvict kayo para mag-sorry kayo sa means that or tingnan ninyo yung mga naging kaibigan ninyo dito sa church dahil parehas kayong mga Christians, no? Tingnan ninyo yung mga kasama ninyo sa church, hindi nyo naman kaano-ano pero ngayon mahal ninyo. Masaktan yang mga yan, ipaglalaban ninyo ng suntukan yan, no? Masaktan yang mga yan, sasabihin or mangailangan niya anong kailangan ninyo, no? Willing kaming magbigay. Bakit? Di nyo naman kadugo yung mga yan eh. But there is one thing common though. You understand the gospel. No? This is where we discover, no, that gospel-centered marriages, no, and even gospel-centered church is not about you. It's about God who makes it possible. No? Na hindi to magiging posible kung hindi gumawa ang Diyos sa buhay ninyo. No? Look at chapter 3. Chapter 3, I will show you one verse, no, which proves to us that it's not about us. No? Sa 9 and 10, Paul is giving his reasons kung bakit niya hinahayag yung ebanghelyo. And he says, one of the purposes is for God to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God. Nung Old Testament hindi pa tumalinaw, no? Who created all things, so that now, in our time, verse 10, through the church, look at that. Through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in heavenly places. Meron palang purpose ang Diyos kung bakit niya iniligtas ang mga makasalanan, predestined them, chose them before the foundation of the earth, to bring them to a community, Hudyo o Hintil, dinala niya into community with each other and broke down the dividing walls, no? To bring them to become a community of people who have been saved only by the grace of God. And the purpose of that is, according to this verse, that through the church, the manifold wisdom of God might now be known. Kailangan po nating dumating sa katotohanan na ito, no? With humility. Kasi madalas, hindi natin to naiisip. No? Our marriage with our spouse. Isipin ninyo kanina, yung mga questions ni Tita Tess kanina na pinag-isipan nyo, saan nga ba kayo nagkita? Anong year nga ba yun, no? Saan kayo nagkita niyan, no? Ano yung mga circumstances and situations kung paano yung mga lalaki pinili ninyo na manligaw dito sa babaeng ito? O yung mga babae, no, pinili ninyo na, sagutin ko na ba to? No? Sagutin ko na, no? Ano yung mga pumasok sa utak ninyo noon, no? And paano kayo umabot sa ganito? Paano kayo humantong sa 20 years in marriage, 25 years in marriage, 4 years married, or about to get married? Paano kayo umabot sa ganito? Even where you are right now in your faith, na umabot kayo sa ganito at parehas kayong Kristiyano. No? So the truth is this, next slide. No? The truth is this, na our marriages are ultimately not for us, but for God.
Iniligtas tayo ng Diyos, binigyan tayo ng bagong identity, iniligtas tayo sa kamatayan na dala ng ating kasalanan dahil sa kanyang habag, at binigyan ng kakayanan na pumasok sa isang makadiyos na relasyon sa marriage ninyo ngayon, hindi para sa sarili ninyo, kundi para ipamalas ang lahat ng kabutihan at katalinuhan ng Diyos. That when people will look at you and you enduring, they will say, God is good. Actually, God is real. Totoo ang Diyos. Bakit? Tingnan mo yan. Yung dalawang yan. No? Tingnan nyo silang dalawa. On their own, they will not survive. But look at them now. 20 years into this. And hopefully, no, kayong mga medyo mature na in the faith dito, sana you will make this a lasting legacy for the younger couples in this church. That when they look at you, they will not see you, but they will see that God is good. Yes. Na itong bagay na to, wala kaming kinalaman dito kasi kung kami lang, matagal na namin tong sinira. But God is so good. He has brought us this far. Marami po akong mga kwento kung iisipin ko na yung mga panahon na dapat iniwanan na ako ni Kali. Dahil I'm not, in the first years of our marriage, I will not call myself by any means holy or righteous or even mabait. And there were times when my depravity was so out there, no? Na inisip ko, siguro mga panahon na yun, tempted na si Kali to give up on me. But she did not. And I consider that God's grace. May mga panahon din na yung pagiging makasalanan naman niya yung on display. And the fact that I did not give up on her, I consider that God's grace. No? Because when people look at us, they should see, no, not na ang galing nyo naman, no? And I think ito yung mga ito yung beef ko pagdating sa yung mga anniversaries na ang celebration ay ang galing-galing nyo naman. No? Para sa mag-asawang Kristiyano, sabihin natin na hindi kami yung magaling. Actually, kung kami lang, wala na to. No? Pero sobrang habag lang talaga to ng Diyos. Our marriages are supposed to display the wisdom, the manifold wisdom of God. And tingnan niyo yung mention ng church dito, no? Verse 10, it says, through the church. So, I think it bears weight also to argue that, next slide, no? That, next slide, that our marriage, sige po, yun, tama po yan, sorry. Our marriages should not be separate, but be found within the local church. Yes. No? Hindi ko po kayo kilalang lahat. So wala po akong pinaparinggan dito. Hindi ko alam kung ano po yung relasyon ninyo sa Sovereign Grace Baptist Church, no? Pero hindi ko rin po magagawa ang iniaatas sa akin kung iiwasan ko yung katotohanan na to, no? Na bilang mag-asawang Kristiyano, gaano kahalaga sa inyo ang pag-commit at pagsisilbi sa local church? Sinasabi ko kagad na mag-asawang Kristiyano kasi kung hindi po Kristiyano yung isa sa inyo or both of you, this will not make sense. Kasi wala kayong pake sa gospel. Wala kayong pake that God is going to ultimately show His manifold wisdom to the world and to powers unseen in heavens and under the earth. I-display niya yun. How? Na paano nila malalaman that God is wise? Look at the church. Look at the local church. And you will say, but we are not perfect, no? Hindi naman perfecto yung local church namin. No, yes. Kasi, the local church only makes sense if God is at the center. No? Na makikita, bakit kayo tumagal ng 38 years? It must be God. Yes. Now that they will look at Sovereign Grace Baptist Church, the way that they will look at your marriage, and say, what makes that work? And sinasabi dito that God
purposely is doing this so that people will know that He is wise when they look at the church. When they look at your marriage too. But your marriage should be within the church. Parte kayo nun. Parte kayo nung declaration ng Diyos that He is wise through the church. And for Christians who are committed to the gospel, no, at kung alam ninyo na yung local church ninyo ay committed to the gospel, no, matik na dapat to. No? Automatic na po yan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipapamalas sa lahat. Sa pamamagitan ng local church, sasabihin nyo ba bilang Kristiyano na ayaw namin dyan? No? Kung alam ninyo na ang nagligtas sa inyo ay ang Diyos na nahabag sa inyo through the gospel, and your local church declares the gospel Sunday after Sunday, bakit nyo iisipin na ayaw nyo sa church? Why would you say, hindi, para sa kanila na yan. Hindi, ayaw na namin maging involved dyan. No? Hindi, graduate na kami dyan. Ang dami nating mga rason. Ang dami naming anak. No? Parang yung Sunday, pahinga na lang namin yun. Bakit pa kami mag-church? Dyan sa church, nag-aaway-away din yung mga tao. No? Hindi naman nila gusto ang isa't isa. No? Daming chismis, ayoko na lang. No? But if you give up on the local church, you give up, look at that, no? On the declaration that God is wise and powerful and gracious. Yun yung nagligtas sa'yo The fact na mahabagin ng Diyos. Diba? So, it makes sense now. That's why, no? That's why I don't know kung hindi natin gusto ito, no? Kung hindi nyo gusto na maging involved sa local church, no? Baka po kaya kayo dinala ng Diyos para marinig ang mensaheng ito ngayong hapon ito. And this is why when we get to chapter 5, all of that makes sense. No? Hindi na kayo iinit ang ulo ninyo dahil nakikita ninyo yan. Husbands, wives, submit to your husbands. Bakit? No, alam nyo na. Binasa nyo na yung chapter 1, chapter 2, and some of chapter 3. Well, alam nyo na kung bakit kayo kailangan mag-submit. No? Wives, magpasakop kayo sa mga asawa ninyong lalaki katulad din ng pagpapasakop ninyo kay Kristo. See, if you do not go through chapter 1 to 3 of Ephesians, this does not make sense. No? Ang mangyayari sa atin, susundan natin yung, imbis na turo ng Biblia, susundan natin yung turo ng mundo. No? Turo ng social media. No? Sino ka para magpasakop ako sa'yo? Grabe yung term na magpasakop, no? Yun yung Tagalog ng submit, no? No? Pagpasakupan, no? Ibig sabihin, in very, very simple terms, own me. Ikaw ang may-ari sa akin. Nagpapasakop ako sa'yo. Why would I do that? No? Why would a woman do that and say that to a sinner who is her husband? Ang kadahilan, ang kababaihan daw ay kailangang, di ba? Ang turo sa atin, kailangang manindigan kayo para sa mga karapatan ninyo, no? At ang pagpapasakop, yung issue ng submission, ay pinapatay po yung karapatan daw ninyo, no? Sasabihin sa inyo ng mundo, pakilala mo kung sino ka, girl. Pakilala ka, no? At malamang susundin natin yun kung hindi natin alam ang ebanghelyo. But if we are submitted to Christ in the gospel, then it becomes easier. And I will say not just easier, but it becomes logical. Na tama lang to submit to a husband who is also submitted to Christ. No? Magsasubmit ako, hindi dahil perpekto yung asawa kong lalaki, kundi dahil pinagsusumikapan din niya na magpasakop kay Kristo. No? He's not perfect. But is he submitted to Christ? He tries. And I believe that in the end, he will be sanctified, just as I will be.
So your hope for your husband is not ikaw na kaya mo siyang baguhin, kundi na kaya siyang baguhin ni Kristo. And you have to trust both God and Him. No? Mga kalalakihan, okay? Let me talk to you for a while, no? Ang pagpapasakop at pagsunod ninyo kay Kristo, ang nagiging motivation ng inyong mga asawang babae para magpasakop sa authority ninyo. Let me put that in the negative. Ibig sabihin, kapag matigas ang ulo nyo, kapag hindi kayo nagpapasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi nyo pinagsusumikapan yung Christian life ninyo, hirap na hirap din silang mag-submit sa inyo. And so, it is your striving, yung pagsusumikap ninyo na sumunod sa Diyos kahit mahirap, that gives your wife the motivation to submit to you as well. And if it is difficult here, difficult din yun. Grasya ito ng Diyos, grasya din yun ng Diyos. And so, I would say to the husbands, strive with all your strength to love the Lord your God and be devoted to Him so that your wives, it will be easier for... Mahirap na po. Tingnan nyo nga yung mga sarili ninyo. Napakadali bang mag-submit sa inyo, sa tingin nyo? Kapag maayos po yung evaluation natin sa sarili, ang tingin ko sa sarili ko, walang magsasubmit dito. Mahirap na pong mag-submit sa inyo yung kinocommand. So don't make it any more difficult. Submit your lives to the Lord so that they can find motivation to submit to you. Husbands, verse 25. Mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. You have an example. The women have an example. The men have an... Let's flesh this out. According to chapter 2, paano tayo minahal ng Diyos? Minahal kayo ni Kristo kahit kayo ay patay sa inyong mga kasalanan. Tama po ba? No? We were dead in our transgressions. At iniligtas niya tayo doon. Sige. Huwag na nating itago yung katotohanan dito. No? Marami po akong sinabi tungkol sa mga kalalakihan kanina. Kayo naman mga babae. No? Mga kalalakihan, mga kapatid kong kalalakihan. Kahit po gandang-ganda kayo sa asawa ninyo. No? No, ngayon, no, kasi nakabihis or araw-araw, no? Ito yung matinding katotohanan. Yung mga asawa po niyong babae ay makasalanan. Amen po ba, men? Huwag kayo mag-amen, baka awayin kayo. Dahil sila ay makasalanan, okay, ito yun, no? Dahil sila ay makasalanan, may mga panahon po ba, tama po ba ito, may mga panahon po ba na mahirap silang mahalin? Amen. Ako na mag-amen para sa inyo, para hindi na kayo baka you get in trouble later, no? Para mamaya ka sa akin. No? Ako na yung mag-amen para. May mga panahon na mahirap silang mahalin. Kahit ano pang sabihin niyo, ang kakampi ko po dito ay Biblia. This is theologically true. That your wives are sinners. And there are just times when ang hirap nilang mahalin. No? At sa mga panahon na yun na mahirap silang mahalin, ano ang command sa atin ni Kristo? Mahalin pa rin sila. Husbands, love your wives as Christ loved the church. No? Bakit? Paano? Kasi yung example na binigay ni Kristo sa atin sa gospel, minahal niya yung church nung panahon na makasalanan yung church. Hindi naman niya minahal yung church dahil ito mababait na to, ito na yung magiging Kristiyano, no? Pinili niya yung mga mababait. Hindi. No? While we were still sinners, Christ died for us. Grabe yung katotohanan na. Minahal tayo ng Diyos nung makasalanan tayo. No? Hindi niya tayo hinintay bumait bago niya tayo mahalin. And that should speak to us. Maghihintay po ba kayo na bumait yung mga asawa ninyong babae bago niyo siya mahalin?
maghihintay po kayo ng napakatagal. Sabihin niya, napakahirap naman yan, pastor. Oh, these verses from 25 to 33 become very difficult. Bakit? Because of sin, no? But no less important, because why? Dahil utos po ito ng Diyos sa ating mga lalaki. No? Forgiveness, mercy, and grace are marks of a Christian man. Forgiveness, mercy, and grace ay marka ng isang Kristiyanong lalaki na naiintindihan yung gospel. Bakit? No? Kasi that is what you first received from God when He saved you. Forgiveness, mercy, and grace. Pagpapatawad, habag at grasya. Dahil tayo rin ay pinatawad, kinahabagan at minahal ni Kristo nung tayo ay makasalanan. Why would you love your wife? Because that's exactly what you received from Christ. I'll bring this to the community element, which is the end, no? Kapag ginawa natin ito sa ating mga asawa, ano yung gagawin, no? The wives submitting to the husbands and the husbands loving their wives, no? The wives submitting to the husbands kahit napakahirap, kahit parang tinatapakan yung personality ninyo na parang, kasi I think sa atin parang, hindi, magaling ako eh, no? Kaya pakilala ko sarili ko sa iyo, mas magaling ako sa iyo eh. No? Mahirap mag-submit. Kasi parang nawawala yung buong pagkatao mo. And also husbands loving the wives, kahit mahirap. Kahit makasalanan yung asawa ninyo, mamahalin nyo pa rin. Parehas, ang hirap, no? Pero pag ginawa natin yun, because of gospel motivations, nagiging encouragement tayo sa local church. How? Okay. Encouragement po kayo sa younger generation. Yung mga single. Yung mga... Bakit? But I'm picking this out because encouragement kayo sa younger generation that they can see gospel-shaped marriages na pwedeng mangyari pala ito kahit mahirap. No? Bakit? Kasi sa mundo ngayon ng puro hiwalayan, nakita niyo ba yung Facebook feed ninyo in the past couple of months? Kung sino-sino yung mga naghiwalay? Kala ko forever na sila eh. No? Sa Facebook feed, no, ninyo, ang tinuturo po ng mundo sa mga kabataan natin ay walang kwenta ang marriage. Bakit? Papel lang yan. Your marriages, you're enduring, you're submitting to your husband, and your husband loving your wife kahit mahirap, is showing to the younger generation that yes, it is difficult, but with the gospel, we can endure. And it is proper that we endure because it gives glory to God. That it will show the manifold wisdom of God. No? Na ang pinapakita ng mundo sa atin ay pangit yung marriage or wala nang kwenta yung marriage. And we are saying to them, no, because you don't understand what God has designed for those who believe in Him. Encouragement din kayo, no? Sa kapwa ninyo married couple, sa church na ito, maaari, and I will bet my life, no, na anytime na pumasok po kayo dito, kayong dalawa na encourage kayo to submit to each other and to love each other, meron pong married couple din na nahihirapan. Hirap sila sa isa't isa. Kasi bakit? Kasi mahirap talaga yung buhay mag-asawa. No? Pero kapag tumingin sila sa inyo, tapos nakita nila na, ay, tumagal kayo ng ganun katagal. Because of Christ and the gospel. Ibig sabihin, may pag-asa para sa amin. No? Ang pag-asang ito, no, na parehas kayong Kristiyano, at tatapusin ni Kristo kung ano man yung sinimulan niya sa asawa ninyong makulit. No? That Christ has promised this in our sanctification. Na He who began a good work in you will bring it to completion.
As kapag tingin niyo sa asawa ninyo, tapos kulit na kulit kayo sa kanya, no? Asar na asar kayo sa kanya, remind yourself na it is not you who is the hope of your husband or the hope of your wife, but it is Christ. Christ will finish what He started, and if I don't love you for anything dahil napakasama mong tao, I will love you for what Christ will do. No? Tatatapusin ng Diyos, hindi kita mamahal ngayon. Bakit? Ang sama-sama mong tao. Bakit? Pero I have hope for us. Why? Because Christ promised that He will finish what He started in us. And I can endure with you. Huwag ka lang makulit ngayon. No? Sige. Encouragement. Kung mahirap ngayon, take heart, mga kapatid. Kaya kong sabihin sa inyo, it gets better. It gets better. Hindi kami yung primary example dito. Kaya pag sasagot kami sa mga tanong ninyo mamaya, hindi yun as experts, but maybe because of the things na natutunan namin. Pero dito sa church, tanongin nyo si Pastor Eric at si Tita Tess. Kung ano yung mga pinagdaanan nila. Kung kaya ba nilang sabihin na mas maganda at maayos ngayon compared to 10 or 20 years ago. And they will say with absolute certainty, of course, yes. No. Mas maayos ngayon than before. 14 years lang po kami ni Kali. I can totally say with confidence na year 14 is better than year 5 or year 2 or year 3. Definitely better. Bakit? Hindi dahil ginalingan namin, kundi dahil sa grasya ng Diyos. It is better now because of the grace of God. And lastly, encouragement po kayo sa mga elders ninyo who keep preaching the gospel. Because you will show them, no, that the gospel actually works. May mga panahon po na yung preaching ko, hindi ako naniniwala na nag-work ba to? Parang when I preach to our church, I doubt myself na parang, is this actually working? When you tell your pastors na, and your elders and your leaders in the church that encourage kami mag-endure dahil sa pinipreach nyo yung gospel sa amin, it will make their preaching lives just a little bit more easier, no? Encouragement po yun sa amin kapag sinasabi ninyo na, Pastor, mahirap po. Nag-away po kami kanina. Pero narinig po namin yung preaching ninyo. Nagkapatawaran na po kami. Even that is an encouragement. Praise God, kapatid. No? Kahit ayaw naming patawarin ng isa't isa. Dahil po sa gospel, no? Dahil po malaki ang respeto namin sa Diyos, no? Parang, sige na nga. Oh, praise God, kapatid. No? You become an encouragement to the preaching of the gospel in this church so that your preachers, your church leaders, and even the whole church will understand, no, that the manifold wisdom of God might be shown to the people outside of this church through the lives that are inside. Your marriage is an evidence that the gospel works. No? The gospel changes the lives of sinners. And what was impossible noon, nung hindi pa kayo mananampalataya, imposibleng maging together, no? Hindi ko nga alam kung paano nagsusurvive yung mga non-Christians. Eh. That's why you understand na divorce is okay, parang nagiging okay na sa kanila na wag na lang magpakasal, no? But for us, marriage is evidence that God is among His people, no? What was impossible noon is possible now. May the Lord bless you, no? The couples of Sovereign Grace Baptist Church to stand for the gospel. By standing for the gospel, it's not
Of course, yes, it is going to unreached peoples to preach the gospel. It is sharing the gospel to the people. But it is also submitting and enduring and loving each other. That is also standing for the gospel. And may you do it kahit mahirap. May all glory be given to God alone sa ating mga marriages. Ipag-pray ko po kayo. I'll take this time. No? Panginoon, these are your children. And by the gospel, it is only by the gospel that we can understand that we are yours. I pray, Lord God, that they may be strengthened by your word, that they may be sanctified by your word, that they may be encouraged by your word to stand for the gospel, even in submitting to each other, serving each other, and loving each other. And that this church may be an example in this community to show to the people outside the manifold wisdom of the God who saved us. In Jesus' name we pray. Amen.